Magandang araw kaibigan. Ang video pong ito ay naglalaman ng isang mensahe mula sa Panginoon. Mensahe ng pag-ibig, babala at pangako. Alam po ng Panginoon ang lahat ng ating pinagdadaanan dito sa mundo. Alam niya ang hirap na mamuhay ng tapat sa kanyang salita. Ngunit sa kabila ng lahat, tinatawag niya tayong manatili, lumaban at magtiwala. Ito ay para sa lahat ng nananampalataya kay Jesus. At sa lahat ng tao, ito ay paanyaya na makilala ang tunay na Diyos, manalig sa Kanya at tanggapin ang Kanyang handog na kaligtasan, sapagkat ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno ay totoo. Ito ang mensaheng ibinigay ng Panginoon noong January 29, 2025 at 9 a.m. Makinig po tayo ng may bukas na puso at pagninilay sa Kanyang salita. Ito ang aking narinig at isinulat. Sabi ng Panginoon, Anak, alam ko mahirap mamuhay sa aking salita. Ngunit, panatilihin niyo mamuhay sa aking salita, upang kayo ay pagpalain ng aking Ama. Labanan niyo ang lahat ng gawain ng kalaban, upang kayo ay magtagumpay sa kanilang masamang balak sa inyo. At kung magkaganon, na mapaglabanan niyo ang kanilang gawaing hindi maganda, at mamuhay kayo sa aking salita na walang bahid ng dungis ang inyong pananampalataya, at hindi kayo nagbabago sa akin, hanggang kayo ay nabubuhay sa mundo na ito, kayo'y makakatanggap ng gantimpala sa aking Ama. At makakasama ninyo ako na kakain kasama ng aking mga apostol at mga ninuno ninyo. Kaya maging alerto kayo sa inyong mga napapakinggan sa aking salita, upang hindi kayo maligaw ni numan. Mamuhay kayo sa aking salita, at hindi ko kayo pababayaan, at mapapasa inyo ang kapayapaan. Maraming salamat po aming dakilang Diyos, pinupuri ka namin. Kaibigan, ito ay paalala mula sa ating Panginoon upang tayo ay manatili sa Kanya, katulad ng utos niya sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, na tayo ay pumasok sa makipot na pintuan at lumakad sa makitid na daan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ay dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Ang makitid na daan ay hindi daan na gusto ng mundo, dahil ito ang daan ng pagsunod at total surrender sa Panginoon. Kaya mahirap. Ngunit ito lang ang daan patungo sa buhay at pagpapala. Marami po tayo dapat bitawan na nagiging hadlang sa ating relasyon sa Diyos, upang makapasok sa makitid na pintuan, sapagkat ikaw lamang ang magkakasya doon. Kaya ang sabi ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 23, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ibig sabihin, ang pagtanggap kay Jesus ay hindi minsanang desisyon lamang, at pagkatapos babalik na tayo sa mundo na kinasanayan nating pamumuhay, kundi kailangan araw-araw nating piliin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, gaano man ito kahirap. Sinabi rin po ng Panginoon, paglabanan ninyo ang mga gawa ng kaaway. Sino po ba ang ating kaaway? Sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 12 na ang ating labanan ay hindi laban sa kapwa-tao, sapagkat ang tunay na kaaway ay espiritual, ang diablo, mga demonyo at masasamang espiritu. Sabi ng salita ng Diyos, ang naghahari sa mundong ito ay ang diablo at mga demonyo na nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng masama. At ang diablo ay gumagala na parang leon na umaatungal at naghahanap ng malalapa. 1 Peter chapter 5 verse 8. Kaibigan, alam ng kaaway na tayo ay mahina. Marami ang tumatalikod sa Diyos at nakakalimot sa kanyang mga pangako sa oras na tayo ay nahaharap sa mga problema. Ang nangyayari, tayo ay nalalayo sa Diyos dahil nangingibabaw ang ating emosyon at takot kaysa sa manalig at magtiwala sa Kanya. At ito rin ang sinabi ni Jesus tungkol sa diablo sa John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at manira. Ngunit ako ay naparito upang kayo ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Kaya kaibigan, kung wala si Jesus sa ating buhay, paano natin mapaglalabanan ang kalaban natin na hindi natin nakikita?
Hindi natin namamalayan, ninanakawan na tayo ng kapayapaan ng isip, kapayapaan sa pamilya, at ng mga pagpapala na nais ibigay sa atin ng Diyos. Magtatagumpay lang tayo sa labanang ito kung kasama natin si Jesus, dahil tinalo na niya ang Diablo 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo. At nang siya ay nabuhay na muli, wala nang kapangyarihan ang kalaban sa atin kung tayo ay mananatiling tapat kay Jesus, gaano man kahirap ang pagdaanan natin sa buhay dito sa lupa. Kaya mga kaibigan, ituon na nating lahat ang ating paningin kay Jesus at ipamuhay natin ang kaligtasang tinanggap natin na may takot at paggalang sa Diyos. Huwag tayong lilihis sa kanan o kaliwa, kundi panghawakan nating mabuti ang ating pananampalataya upang walang makakuha ng ating korona. At katulad ng 5 wise virgin sa Matthew chapter 25 na may dalang extra oil habang naghihintay sa Panginoong Hesus, tayo rin ay dapat laging handa, gising at may apoy ng pananampalataya upang tayo ay makapasok sa handaan ng kasalan ng kordero. Dahil sabi ng Panginoon, makakasama ninyo ako na kakain kasama ng aking mga apostol at ng inyong mga ninuno. Yan po ay pangako. At ang pangako niya ay kahit kailan ay hindi nababali. Katulad ng kanyang pangako sa Revelation chapter 3 verse 20, tignan ninyo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Praise God, hallelujah! Tayo'y magalak at magsaya sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoon. Naway matagpuan niya tayong tapat sa ating pananampalataya at handang-handa sa kanyang pagbabalik. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na lumikha ng langit at lupa, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat sa iyong katapatan at sa lahat mong mga pangako. Tunay nga pong wala kaming magagawa kung wala si Jesucristo. Sa mundong ito na puno ng kadiliman, tukso at espiritual na labanan, ikaw lamang ang aming lakas at pag-asa. Tulungan mo kaming manatili sa iyo, sumunod at magtiwala sa iyo. Linisin mo ang aming puso at palakasin ang aming pananampalataya. Naway matagpuan mo kaming gising, tapat at handa sa iyong pagbabalik. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.